Nabasag ang katahimikan ng marangyang mansyon ng mga Roses sa tunog ng basahang dahan-dahang ikinukuskos sa kumikinang na sahig na marmol. Bawat pagod na pagpunas ni Camille ay isang paalala ng kanyang 4 na taon sa loob ng bahay na yon, isang bahay na kailanman ay hindi niya naramdamang kanya. Ang amoy ng floor wax at mamahaling air freshener ay kumakapit sa hangin, ngunit para sa kanya, amoy ng kalungkutan at pagtitiis ang nanunuot sa bawat sulok. Nasa huling palapag siya ng paghahanda para sa ika-70 kaarawan ng lola ni Michael, ang matriarch ng pamilya Roses. Ngunit ang tunay na reyna ng gabing iyon, gaya ng dati, ay ang kanyang biyenan, si Doña Imelda Roses. Isang matigas at ritmikong tunog ng takong ang papalapit mula sa pasilyo. Hindi na kailangan lumingon ni Camille. Kabisado na niya ang bawat yabag, ang bawat paghinga ng babaeng nagpahirap sa buhay niya. Ano't hindi ka patapos dyan? Malamig na tanong ni Imelda, nakatayo sa likuran niya na parang isang general na nag-iinspeksyon ng kanyang mga kawal. Ang kanyang damit na kulay esmeralda ay kumikinang sa ilalim ng aranya at ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay tila nangungutya sa simpleng damit pantrabaho ni Camille. Patapos na po mama, mahinang sagot ni Camille, hindi inaalis ang tingin sa sahig. Naglalakad si Imelda, palapit hawak ang isang tray ng mamahaling pastillas na inihanda para sa mga bisita. Sa kanyang pagdaan, sinadya niyang ibangga ang kanyang balakang sa balikat ni Camille. Ang tray ay tumagilid. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang ilang piraso ng matamis sa bagong linis na sahig. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakatanga mo talaga, sigaw ni Imelda, kahit halata namang siya ang may kasalanan. Kahit kailan isa ka talagang pabigat sa pamilyang ito. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa puso ni Camille, isang kirot na sanay na siyang maramdaman. Yumuko na lamang siya at pinulot isa-isa ang mga piraso ng candy habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang buhay niya. Isang walang katapusang siklo ng paninisi at kahihiyan. Pagkatapos ng insidente, dali-daling umakyat si Camille sa maliit na silid na para sa kanya at kay Michael. Sa totoo lang, mas madalas na siya lang ang natutulog doon. Si Michael ay laging may dahilan trabaho, meeting, mga biyahe na hindi siya kasama. Huminga siya ng malalim at isinuot ang tanging disenteng damit na mayroon siya isang simple ngunit malinis na puting bestida na nabili niya sa isang department store sale. Hindi ito gawa sa seda o dinisenyo ng isang sikat na couturier, pero ito lang ang kanyang sandata para sa gabing iyon. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng manipis na kolorete, sinusubukang itago ang pagod sa kanyang mga mata. Sa salamin, nakita niya ang isang estranghero, isang babaeng nawala ang kislap sa mata, isang anino ng masayahing Camille na pinakasalan ni Michael 4 na taon na ang nakalipas. Pagbaba niya nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Ang bulwagan ay puno ng mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng nagkikislapan sa alahas. Ang kanilang mga tawanan at masiglang usapan tungkol sa kanilang mga bagong kotse at mga bakasyon sa Europa ay tila lalong nagpapamukha sa kanya na hindi siya kabilang doon. Walang pumansin sa kanya. Para siyang hangin, isang multo sa sarili niyang pamamahay. Nilibot niya ang kanyang paningin, hinahanap si Michael, at natagpuan niya ito malapit sa grand piano. Matipuno at gwapo sa kanyang suot na barong, tumatawa habang kausap ang isang babae. Ang babae ay si Christine, ang anak ng isa sa pinakamalaking kasosyo sa negosyo ng mga Roques. Maganda, matangkad at balot sa kumpiyansa. Ang paraan ng pagtingin niya kay Michael, ang paraan ng pagdikit ng kanyang kamay sa braso nito, ay nagsasabi ng isang kwentong ayaw harapin ni Camille. Upang makaiwas sa tanawin, nagtungo si Camille sa isang mas madilim na bahagi ng hardin kung saan hindi gaanong marami ang tao. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking halaman nang marinig niya ang boses ni Michael at Christine na papalapit. Hindi na ako makapaghintay na matapos na ang lahat ng ito, Michael, sabi ni Christine, ang boses ay may halong pagkainip. Kailan mo ba sasabihin sa kanya? Naramdaman ni Camille
Nananigas ang kanyang buong katawan. Konting tiis na lang, okay? Kapag naayos na natin itong gusot sa negosyo, kakausapin ko na siya, sagot ni Michael. Ang boses nito ay walang bahid ng pagmamahal o kahit awa man lang para sa asawang pinag-uusapan nila. Isang pagkakamali lang naman ang lahat. Isang pagkakamali na kailangan ko nang itama. Gumuho ang mundo ni Camille. Ang huling sinulid ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay biglang naputol. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal, mas malupit pa sa kahit anong sigaw. Hindi niya namalayan ang sariling naglalakad, pabalik sa loob, ang isip ay blangko, ang mga paa ay tila may sariling buhay. Nahinto lamang siya ng isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso. Si Imelda. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. At saan ka nagpunta? Sa halip na asikasuhin ang mga bisita, naglalakwatsa ka. Bago pa man makasagot si Camille, hinila siya ni Imelda papalapit sa isang grupo ng mga matatandang kaibigan nito. Hayaan niyo na itong manugang ko, malakas na sabi ni Imelda, sapat para marinig ng lahat sa paligid. Ang kanyang nangiti ay puno ng kamandag. Alam niyo na mahirap talagang alisin ang ugaling kalye. Kahit anong gawin mong pagdamit at pagpapakain, lumalabas pa rin ang tunay na kulay. Isang ambisyosang manggagamit na akala mo kung sino. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang mga tawa at bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nakayuko lang si Camille, nagnanais na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. At doon sa gitna ng kahihiyan, sinadya ni Imelda na dumaan sa kanyang harapan habang may dalang kopita ng red wine. Sa isang mabilis, ngunit kalkuladong galaw, bigla itong natumba ng bahagya, sapat lamang para tumalsik ang lahat ng laman ng kopita. Ang matingkad na pulang alak ay dumaloy sa puting bestida ni Camille, gumagawa ng isang malaking mantsa na parang dugo sa kanyang dibdib. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakasaksi. Tumingin si Imelda sa kanya, hindi na sinusubukang itago ang tagumpay sa kanyang mga mata. Lumapit ito at bumulong, ang mga salita ay parang lason na tumarak sa kaluluwa ni Camille. Basura ka talaga kahit kailan. Ang mantsa ng pulang alak sa puting bestida ni Camille ay tila isang hayag na simbolo ng kanyang kahihiyan, nakapinta sa harap ng daan-daang mapanuring mga mata. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas, naging isang alingawngaw ng panghuhusga. Ngunit sa lahat ng tunog na yon, ang katahimikan ni Michael ang pinakabumingi sa kanya. Hindi man lang ito gumalaw para tulungan siya. Hindi man lang ito nagsalita para ipagtanggol siya. Sa halip, lumapit ito na may malamig na ekspresyon sa mukha. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso at kinaladkad palayo sa mata ng mga tao patungo sa isang bakanteng silid-aklatan. Binitawan siya nito ng marahas pagkasara ng pinto. Mula sa bulsa ng kanyang mamahaling Amerikana, inilabas ni Michael ang isang nakatuping dokumento at isang pluma. Inihagis niya ito sa mesang naroon. Pirmahan mo na to? Utos niya, ang boses ay walang emosyon, na parang isang transaksyon lang ang lahat. Tapusin na natin ang pagkakamaling ito. Nanginginig na tiningnan ni Camille ang papel. Divorce papers. Ang mga salita ay lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pagkakamali, halos pabulong niyang tanong, ang boses ay basag. Michael, 4 na taon. Isang pagkakamali lang ba ang lahat ng iyon? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Michael. Pagkakamali. Camille, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang pakasalan ka. Bumukas ang pinto at pumasok si Gregorio, ang ama ni Michael, kasunod ang kapatid nitong si Liza. Ang kanilang mga mukha ay may parehong mapanlibak na ngiti. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa dramahidya, sabi ni Gregorio habang inaayos ang kanyang kurbata. Nakalagay sa prenuptial agreement na wala kang makukuha. Dumating ka ritong walang-wala, aalis ka ritong walang-wala. Exactly, sabat ni Liza habang sinusuri ang kanyang mga kuko na bagong manicure. Kaya pumirma ka na para matapos na ang palabas. Nakakahiya ka sa mga bisita namin. Tumingin si Camille mula sa isang mukha patungo
Sa isa pa ang lalaking minahal niya, ang pamilyang sinubukan niyang paglingkuran. Walang bahid ng awa, walang katiting na habag. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang takot at kalungkutan ay napalitan ng isang huling desperadong pagtutol. Dahan-dahan niyang itinulak, pabalik ang mga papel. Hindi mariin niyang sabi, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi ako pipirma. Ang pagtanggi niyang iyon ay parang pagsindi ng mitya sa isang bomba. Ang mukha ni Imelda, na kararating lang sa may pintuan, ay nagbago. Mula sa mapanuyang ngiti, ito'y naging isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Anong sinabi mo? Dumagundong ang boses niya sa loob ng silid. Mabilis siyang lumapit, kinuha ang isang kopita ng alak mula sa isang dumaraang waiter at walang babalang inihagis ang laman nito sa mukha ni Camille. Ang malamig na likido ay humapdi sa kanyang mga mata at pisngi kasabay ng amoy ng alak na sumakal sa kanyang paghinga. Wala kang karapatang tumanggi, sigaw ni Imelda. Ang boses ay umaatungal na sa galit. Bago pa man makabawi si Camille mula sa pagkagulat, itinaas ni Imelda ang kanyang mga kamay. Kung ayaw mong pumirma, sisirain kita. Isang malakas at marahas na tulak ang sumunod. Nawalan ng balanse si Camille. Ang kanyang likod ay tumama sa matigas na gilid ng mesa bago siya bumagsak sa sahig na marmol. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw kasabay ng matinding sakit na kumalat sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang pagsinghap ng ilang bisitang nakasilip sa may pinto. Security palabasin ang babaeng, yan utos ni Imelda. Itinuturo si Camille na parang isang maruming basahan. 2 unipormadong gwardiya ang mabilis na pumasok. Hinawakan nila si Camille sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Napahiyaw siya sa sakit, ngunit ang mga kamay na bakal ay walang awang kinaladkad siya palabas ng silid aklatan, patawid sa bulwagan na puno ng mga nagtatakang bisita at patungo sa pangunahing pinto. Ang bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dignidad. Ang bawat bulungan ay isang punyal sa kanyang puso. Pagbukas ng pinto, bumuhos sa kanya ang malakas na ulan at malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang manipis na bestida ay agad na nabasa at ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Itinulak siya ng mga gwardiya palabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Bumagsak siya sa basang semento ng bangketa. Sa lakas ng pagkakabagsak ang singsing pangkasal sa kanyang daliri, ang huling simbolo ng kanilang kasal, ay dumulas gumulong sa dilim at nahulog sa isang kanal na puno ng tubig ulan. Hindi na niya ito sinubukang hanapin. Nakatunghay sa kanya ang malaki at marangyang mansyon. Ang mga ilaw nito ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Sa loob nagpapatuloy ang musika at tawanan na parang walang nangyari. Doon sa gitna ng bumubuhos na ulan mag-isa at wasak gumuho ang lahat ng lakas ni Camille, yumuko siya niyakap ang sarili at humagulgol ng walang tigil. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan at ang kanyang mga hikbi ay nilunod ng malakas na kulog. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kahit sino. Ang gabi ng selebrasyon para sa kanila ay naging gabi ng kanyang tuluyang pagkasira. Ang tanging kanlungan ni Camille mula sa walang tigil na buhos ng ulan ay isang maliit na kapihan na bukas buong araw at gabi. Ang ilaw sa loob na mula sa fluorescent lamp ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa kanyang basang damit at nanginginig na katawan. Bawat paghigop niya sa kapeng in-order, ang pinakamura sa menu, ay halos hindi niya maramdaman. Manhid ang kanyang dila, manhid ang kanyang puso. Mayroon na lamang siyang ilang pirasong barya sa kanyang bulsa at wala siyang ideya kung saan siya tutungo pagkaubos ng kape. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kapihan. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang babaeng dasa mga 30 anyos, suot ang isang matikas na Amerikana. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng kumpiyansa at awtoridad. Sumunod sa kanya ang isang mas matandang lalaki na may mabait na mukha, ngunit matalas na mga mata. Pumasok sila sa loob
at ang kanilang presensya ay tila pumuno sa buong kapihan. Dire-diretso silang naglakad patungo sa mesa ni Camille at umupo sa tapat niya na para bang matagal na silang may usapan. Ikaw ba si Camille Roses? Tanong ng babae. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Nag-angat ng tingin si Camille, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagod. Sino kayo? Ako si Attorney Joanna Reyes, pakilala ng babae. Itinuro niya ang kasama. At siya si Mang Celso, isang private investigator. May 20 taon na naming hinahanap ang isang batang nawawala. Naniniwala kaming ikaw ang batang iyon. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Camille. Pasensya na po, pero mukhang nagkakamali kayo ng tao. Kung scam po ito, wala po kayong makukuha sa akin. Wala akong pera. Hindi natinag si Attorney Joanna. Inilapag niya sa mesa ang isang malaking folder. Binuksan niya ito at inilatag ang mga laman. Isang kopya ng birth certificate, mga legal na dokumento, resulta ng DNA test, at isang litrato. Napatitig si Camille sa litrato. Isang babaeng kamukhang-kamukha niya, may parehong mga mata, parehong hugis ng mukha. Kalong nito ang isang sanggol. Ang babaeng iyan ay si Catherine de Villa. Ang iyong ina, mahinahong paliwanag ni Joanna. Namatay siya ilang oras matapos kang isilang. Hindi makapagsalita si Camille. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang iyong ama ay si Don Ricardo de Villa, dugtong ni Mang Celso. Ang nagmamay-ari ng Heredero Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ninakaw ka sa ospital ng isang nurse noong gabing iyon. Pinalaki ka niya sa kahirapan at hindi kailanman sinabi sa iyo ang katotohanan. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang sulat ng pag-amin. Hindi ito totoo, pabulong na sabi ni Camille habang umiiling. Masyadong imposible. Isang kwento mula sa pelikula. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan mo, sabi ni Joanna. Kinuha niya ang kanyang telepono. Pero may isang taong gustong-gusto kang makausap. Idinayal niya ang isang numero. Pagkatapos ng ilang saglit, inilapit niya ang telepono kay Camille. Narinig ni Camille ang isang boses sa kabilang linya. Mahina, hirap sa paghinga. Dahil sa karamdaman, ngunit mayroon itong bigat at awtoridad na hindi maikakaila. Camille, anak. Ikaw na ba yan, Camille de Villa? Ang pagbigkas ng pangalang yon, isang pangalang ngayon lang niya naririnig, ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang koneksyon. Dinala siya ng itim na sasakyan sa isang pribado at mamahaling ospital. Ang bawat pasilyo ay tahimik at malinis, malayo sa imahe ng mga pampublikong paggamutan. Pumasok sila sa isang VIP suite na mas mukha pang silid sa isang 5-star hotel. At doon sa isang kama na napapaligiran ng mga makabagong aparatong medikal, nakahiga ang isang matandang lalaki. Payat na ang kanyang katawan at mayroon siyang oxygen tube sa kanyang ilong. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Camille ang sarili niyang mga mata na nakatitig pabalik sa kanya. Mga luhang nagsimulang mamuo sa mga mata ni Don Ricardo. Anak ko. Basag ang boses niyang sabi. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Camille ay naglaho. Lumapit siya sa kama at ang kanyang mga sariling luha ay bumuhos na parang ilog. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama, isang kamay na payat at malamig. Ngunit para sa kanya ito, ang pinakamatibay na bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat ng pagmamahala nila ng kanyang ina, ang kasabikan nilang magkaroon ng anak, ang trahedya ng kanyang pagkamatay at ang bangungot ng paggising niya na wala na ang kanyang unika hija. Ikinuwento niya ang mga taon ng paghahanap, ang mga maling akala, ang hindi na walang pag-asa. Ipinakilala rin niya ang panganib na nag-aabang. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Salvador, ang pansamantalang namamahala sa Heredero Holdings, isang taong sakim at walang puso na matagal nang nagnanakaw sa kumpanya sa pag-aakalang wala ng tagapagmana. Hinawakan ni Don Ricardo nang mahigpit ang kamay ni Camille, ang kanyang mga mata ay nag-aalab
Sa kabila ng panghihina ng katawan, kunin mo ang dapat na sayo, mariin niyang habili ng bawat salita ay puno ng bigat at kahulugan. Ang apoy ng paghihiganti na halos mamatay dahil sa ulan ng kahihiyan ay muling nagliyab sa puso ni Camille, mas mainit at mas mapanira kaysa dati. Huwag kang magpakita ng awa sa kanila. Lumipas ang 2 buwan. Sa isang marangyang penthouse unit na tinatanaw ang buong kamay nilaan, isang babae ang nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Ang dating mahaba at simpleng buhok ni Camille ay napalitan na ng isang matalas at modernong gupit, kinulayan ng mas madilim na tono na nagbigay diin sa talim ng kanyang mga mata. Ang kanyang damit ay hindi na bestidang nabili sa department store, kundi isang pares ng eleganteng pantalon at blusang seda na bumagay sa kanyang katawan na may bagong tuklas na kumpiyansa. Isang pares ng salamin na may itim na frame ang nagsilbing huling piraso ng kanyang kasuotan. Isang maskara para itago ang kaluluwang minsan ng dinurog. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya halos makilala ang sarili. Wala na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Wala na ang asawang nagtitiis sa pangaapi. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang estranghero, matatag malamig at handa sa digmaan. Ito si Bella Soler. Ang 2 buwan na lumipas ay isang walang katapusang pagsubok ng apoy. Sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Attorney Joanna, ang bawat araw ni Camille ay puno ng mga aralin. Sa umaga inaaral niya ang lahat tungkol sa Heredero Holdings, ang mga financial statements, corporate structures, at mga kasalukuyang proyekto ay naging kanyang alpabeto. Tinuruan siya ng mga pinakamagagaling na financial analyst kung paano basahin ang merkado, kung paano tumukoy ng kahinaan, at kung paano gamitin ang yaman bilang isang armas. Sa hapon, si Attorney Joanna mismo ang kanyang guro. Pinag-aralan nila ang batas, mga kontrata, at mga estratehiya sa negosasyon. Sa mundong ito, Camille, madalas sabihin ni Joanna, ang kaalaman sa batas ay mas matalim pa sa kahit anong patalim. Dito walang puwang ang luha. Tanging lohika at katatagan ang mananaig. May mga gabi kung kailan napapagod si Camille, kung kailan gusto na niyang sumuko. Sa mga gabing iyon, ipipikit niya ang kanyang mga mata at babalikan ang lahat, ang mantsa ng alak sa kanyang bestida, ang sakit ng kanyang pagbagsak sa sahig, ang tawa ni Liza, ang malamig na mga mata ni Michael, at ang mapang-aping sigaw ni Imelda. Ang mga alaalang yon ang nagsilbing gasolina sa nag-aalab na apoy sa kanyang puso. Isang araw ipinatawag siya ni Joanna sa opisina nito. Naroon din si Mang Celso, ang investigador. Inilatag nila sa mesa ang isang bagong folder. Ito na ang mga impormasyong hinihintay natin, sabi ni Mang Celso. Isa-isang inilahad ni Joanna ang mga natuklasan nila, ang mga bulok na sikreto ng pamilya Roses. Una, si Gregorio Roses. Mayroon kaming ebidensya na ginagamit niya ang isa sa kanyang mga proyekto para maglaban ng pera. At ang kasabwat niya, walang iba, kundi ang tiyuhin mo, si Salvador de Villa. Pangalawa, si Doña Imelda. May malaki siyang pagkakautang sa iba't ibang kasino. Umaabot na sa milyon-milyon. Itinatago niya ito sa kanyang pamilya. Pangatlo, si Liza. Mayroon siyang isang lihim na relasyon sa isang kilalang politiko na may asawa na. Ang reputasyon niya ang kanyang pinakamahalagang yaman. At ang panghuli, nag-atubili si Joanna, si Michael. Ang negosyo niya ay malapit nang bumagsak. Lubog na siya sa utang at desperado na siyang makahanap ng bagong investor. Habang naririnig ang mga ito, walang emosyong mababasa sa mukha ni Camille. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Ang mga kahinaan nila, ang kanyang magiging mga bala. Maganda ka, sabi ni Joanna. Ngayong gabi, ipapakilala natin si Bella Soler sa mundo. Ang lugar, isang eksklusibong art auction para sa mga elite ng Maynila. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang tunog ng mga usapan tungkol sa sining at pera. Pumasok si Bella Soler. Ang kanyang simpleng itim na damit ay mas nangibabaw pa kaysa sa mga makikinang na gown ng ibang mga babae. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat tingin niya ay may layunin. Ang mga tao ay napapalingon
Nagbubulungan nagtatanong kung sino ang bagong mukha na ito na naglalakas loob pumasok sa kanilang teritoryo. Hindi nagtagal na mataan niya ang kanyang target. Si Liza Roses nakatayo, kasama ang kanyang mga mayayamang kaibigan, tumatawa ng malakas habang ipinagmamalaki ang kanyang bagong hikaw na diamante. Sinadya ni Bella na dumaan sa kanilang grupo. Nagkunwari siya ngang may tinitingnan na painting sa dingding. Ang kanyang presensya ay agad na naramdaman ni Liza. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at bahagyang pagmamata. "May I help you?" Mataray na tanong ni Liza. Dahan-dahang lumingon si Bella, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi. Tinitingnan ko lang ang mga obra." May mga bagay talagang kaakit-akit sa paningin. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Liza na parabang siya ang tinutukoy nito. Naramdaman ni Liza ang isang kakaibang kaba, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Nagsimula ang subasta, isang mamahaling kwintas na may esmeralda ang isinalang. Agad na nagtaas ng bid si Liza, nais niyang idagdag ito sa kanyang koleksyon at ipagmalaki sa lahat. Nang malapit nang mapunta sa kanya ang kwintas, isang kalmadong boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. "Double the price." Lahat ay napalingon. Nakaupo si Bella, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa katalog na hawak. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Nag-init ang kanyang ulo. Hindi siya papayag na matalo sa isang estranghero. Muli siyang nagtaas ng bid. Sinagot ito ni Bella ng mas mataas na halaga nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang subasta ay naging isang labanan sa pagitan nilang dalawa. Ang pagiging desperado ni Liza ay halata sa bawat pagtaas niya ng presyo. Samantala, si Bella ay nanatiling kalmado na parang naglalaro lamang. Sa huli sumuko si Liza. Ang presyo ay masyado nang mataas kahit para sa kanya. "Sold to the lady in black," anunsyo ng auctioneer. Tumayo si Bella at dahan-dahang naglakad palapit kay Liza na namumula sa galit. Huminto siya sa tapat nito. Sayang, mahinang sabi ni Bella. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Maganda sana, pero ganoon talaga. Tinitigan niya si Liza ng diretso sa mata at sa isang malamig na tinig, idinugtong may mga bagay na hindi nababagay sa lahat. Pagkatapos sabihin niya iyon, tinalikuran na niya si Liza na tulala at napahiya. Ang unang bato ay naihagis na. Nagsimula na ang laro. Ang boardroom ng Roses Realty ay isang silid na binalot sa malamig na katahimikan at mamahaling kahoy. Dito sinubukan ni Gregorio at Michael Roses na magpakita ng lakas at kontrol na matagal nang nawawala sa kanila. Sa kanilang harapan, nakaupo si Bella Soler. Ang kanyang presensya ay tila mas matimbang pa kaysa sa lahat ng yaman sa loob ng silid na yon. Sa tabi niya tahimik na nakaupo si Attorney Joanna. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat kilos. "Miss Soler," nagsimula si Gregorio, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma upang itago ang kasakiman. "Ang iyong alok, ito ay napakageneroso. Isang malaking karangalan na makipagtulungan sa isang investor na tulad mo." Isang bahagyang ngiti lamang ang isinagot ni Bella. Inilatag niya sa mesa ang isang proposal. "Ang panukala ko ay simple, Ginoong Roses. Nais kong mag-invest sa inyong Costa Esmeralda project. Naniniwala ako na may malaki itong potensyal kung mahahawakan lang ng tama." Nagkatinginan sina Gregorio at Michael. Ang Costa Esmeralda, yun mismo ang proyektong ginagamit nila ni Salvador para sa kanilang mga ilegal na transaksyon. Ito ba ay pagkakataon lamang o isang bitag? Ngunit ang halagang inaalok ni Bella ay masyadong malaki para tanggihan. Ito ang sagot sa lahat ng kanilang mga problema sa pera. Of course, mabilis na sagot ni Gregorio. Nasa tamang mga kamay ang proyektong yan. Tumingin si Bella kay Michael. "At ikaw, Ginoong Michael Roses, narinig kong ikaw ang personal na namamahala rito. I trust you are competent enough for this partnership." Mayroong hamon sa kanyang tono. Naramdaman ni Michael ang isang pamilyar na kaba, isang pakiramdam na parabang nakita na niya ang mga matang yun dati. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Imposible.
Ang babae sa harap niya ay gawa sa bakal at kapangyarihan, malayong malayo sa mahinang asawa na kanyang iwinaksi. Makakaasa ka, Miss Solar, may kumpiyansang sagot ni Michael. Hindi ka magsisisi. Good, sabi ni Bella, sabay tayo. Ipapahanda ko na kay Attorney Reyes ang mga kontrata. I expect to seal this deal within the week. Ang kanilang pag-uusap ay naging daan para sa susunod na hakbang ng plano ni Camille. Ngayon na nakuha na niya ang tiwala ng mag-ama, oras na para sirain ang isa pang haligi ng pamilya. Kinabukasan sinadya ni Camille na magtungo sa isang high-end salon sa isang mamahaling mall, ang paboritong lugar ni Imelda para sa kanyang lingguhang pagpapaganda. Gaya ng inaasahan, naroon nga ang donya nakaupo at nagpapamanicure. Umupo si Camille sa hindi kalayuan, nagkunwaring may kausap sa telepono. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses, sapat, para marinig ni Imelda. Oo, kumpirmado na. Ang senador? Oo, siya nga. Kawawa naman ang asawa niya, hindi alam na ang pinagkakatiwalaan niyang anak ni Roses ay isa palang ahas? Oo, si Liza. May mga litrato na kumakalat sa kampo ng senador. Mukhang malapit nang pumutok ang iskandalo. Agad na napahinto si Imelda. Ang kanyang atensyon ay ganap na kay Bella. Sa pagtayo ni Bella, sinadya niyang maitapon ang laman ng kanyang mamahaling bag. Nahulog ang mga gamit niya kasama ang isang folder na bahagyang bumukas. Mula rito isang litrato ang dumulas sa sahig, isang litrato ni Liza at ng senador na magkasama sa isang pribadong yate sa isang compromising sitwasyon. Mabilis na pinulot ni Bella ang kanyang mga gamit, ngunit hinayaan niyang makita ni Imelda ang litrato. Tumingin siya kay Imelda na parabang nagulat. Oh, I'm so sorry. Ngunit nakita na ni Imelda ang kailangan niyang makita. Ang ebidensya, ang kahihiyan. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang mukha, isang namumuong bagyo. Ang gabi ng paghatol ay dumating sa isang piging para sa mga importanteng kasosyo sa negosyo ng mga Roses. Isang hapunan kung saan ang bawat ngiti ay peke at ang bawat salita ay kalkulado. Naroon ang buong pamilya, sinusubukang magpakita ng isang imahe ng pagkakaisa. Si Liza ay masayang nakikipag-usap, walang kamalay-malay sa bombang malapit ng sumabog. Si Imelda sa kabilang dako ay tahimik, masyadong tahimik. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Liza, na parabang isang hukom na naghihintay ng tamang sandali para ibaba ang kanyang hatol. Para sa kanya, ang bawat tawa ng kanyang anak ay isang insulto, isang patunay ng kawalang hiyaan nito. Ang pagkakataon ay dumating nang magpaalam si Liza sa isang grupo ng mga kaibigan, tumatawa sa isang birong siya lang ang nakakaintindi. Para kay Imelda yon na ang huling patak. Ang imahe ng kanilang pamilya na kanyang pinaghirapang itayo ay dinudungisan ng sarili niyang anak. Biglang tumayo si Imelda. Ang pag-urong ng kanyang silya sa sahig ay lumikha ng isang nakakabinging tunog na pumutol sa lahat ng usapan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naglakad siya ng dahan-dahan, ngunit may bigat patungo kay Liza. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Mama, nagtatakang tanong ni Liza. May problema po ba? Hindi sumagot si Imelda. Nang makarating siya sa harap ng kanyang anak, sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, at kasosyo, itinaas niya ang kanyang kamay. Walang hiya, kasigaw niya, ang boses ay puno ng panggigigil. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya natin. Isang malutong na tunog, ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Pak! Ang sampal ay napakalakas. Agad na namula ang pisngi ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit, hindi dahil sa pisikal na hapdi, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Natahimik ang lahat. Ang mga bisita ay napanganga. Si Gregorio at Michael ay natigilan sa kanilang kinauupuan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at pagkapahiya. Tumulo ang mga luha ni Liza. Hindi na niya kinaya ang tingin ng mga tao. Tumakbo siya palabas ng restaurant, dala ang kanyang dinurog na dignidad. Ang perpektong hapunan ay naging isang bangungot. Ang pundasyon ng pamilya Roses ay nagsimula ng magkaroon ng lamat. Sa kanyang penthouse, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, dahan-dahang itinaas ni Camille ang kanyang kopita ng alak. Kakatanggap lang niya ng text mula sa kanyang tauhan.
Nagsimula na ang gulo. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bitag ay naging matagumpay. Ang paghihiganti ay matamis at ito ay nagsisimula pa lamang. Ang iskandalo sa hapunan ay parang apoy na mabilis kumalat. Kinaumagahan ang sampal ni Imelda kay Liza ay naging usap-usapan sa mga sirkulo ng alta sosyedad. Ang pamilyang Roses na dati simbolo ng karangalan at kapangyarihan ay biglang naging sentro ng tsismis at pangungutya. Ang kanilang reputasyon na kasing rupok na pala ng salamin ay nagsimulang magkabitak-bitak. Para kay Camille, ito ang perpektong pagkakataon. Habang abala ang pamilya sa pag-aayos ng kanilang panloob na gulo, inilunsad niya ang ikalawang yugto ng kanyang opensiba. Sa pamamagitan ng mga lihim na koneksyon, ipinarating ni Attorney Joanna ang mga impormasyon tungkol sa malaking pagkakautang ni Imelda sa kasino sa mga taong hindi nito dapat malaman ang kanyang mga pinagkakautangan na may mas madidilim na reputasyon. Ipinakita sa kanila ang mga pekeng dokumento na nagpapahiwatig na si Imelda ay may malaking perang papasok mula sa investment ni Bella Soler. Hindi nagtagal ang mga anino ay nagsimulang magpakita sa mansyon ng mga Roses. Mga lalaking nakasuot ng itim, may mga matang hindi ngumingiti at may mga boses na puno ng pagbabanta. Dumating sila hindi para makiusap, kundi para maningil. Isang hapon habang nag-iisa si Imelda sa sala, dalawang malalaking lalaki ang biglang pumasok kasama ang kanilang security. Doña Imelda, sabi ng isa, ang boses ay magalang ngunit may pahiwatig ng panganib. Ang boss namin ay naiinip na. 10 milyon. Kailangan namin ng bayad. Ngayon na. Namutla si Imelda. Wala akong ganyang kalaking pera ngayon. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Ang panahon ay pera. Donya, sagot ng lalaki habang dahan-dahang hinahaplos ang isang porselanang florera sa mesa. At mukhang marami kayong mamahaling bagay dito. Baka gusto naming kunin ang mga ito bilang paunang bayad. Sa takot na masira ang kanyang mga pinakaiingatang gamit at malaman ng kanyang asawa ang kanyang sikreto, nagmakaawa si Imelda. Ipinangako niyang magbabayad siya sa loob ng 24 na oras. Sa sobrang taranta, wala siyang ibang malapitan kundi si Gregorio. Umiiyak siyang umamin sa kanyang asawa tungkol sa kanyang pagkakautang. Galit na galit si Gregorio, hindi dahil sa pagsusugal, kundi dahil sa panganib na dala nito sa kanilang pamilya. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Sigaw ni Gregorio. Ang negosyo ay hindi maganda ang takbo. Ang deal kay Soler ang tanging pag-asa natin. Desperado at wala nang ibang maisip. Gumawa si Gregorio ng isang malaking pagkakamali. Upang makuha ang 10 milyon, lihim siyang kumuha ng pondo mula sa account ng Costa Esmeralda Project, ang mismong proyektong pinasok ng investment ni Bella Soler. Isang malinaw na paglabag sa kontratang pinirmahan nila. Isang kilos na matagal nang hinintay ni Attorney Joanna. Ito na ang pain at kinagat ito ni Gregorio ng buong buo. Kinabukasan, isang formal na sulat ang dumating sa opisina ni Gregorio. Isang imbitasyon para sa isang emergency board meeting na ipinatawag ni Bella Soler. Pumasok si Gregorio sa boardroom na may mabigat na dibdib. Naroon na si Bella at si Attorney Joanna. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Miss Soler, may problema ba, tanong ni Gregorio, sinusubukang magpakatatag. Mayroon, Ginoong Roses. Isang napakalaking problema, malamig na sagot ni Bella. Ipinakita ni Attorney Joanna sa malaking screen sa harap ang isang kopya ng bank statement ng account ng Costa Esmeralda. Malinaw na nakasaad doon ang pag-withdraw ng 10 milyong piso. Ayon sa Artikulo 6, Section 3 ng ating kontrata, paliwanag ni Joanna na parang isang hukom anumang paggalaw ng pondo na walang pahintulot mula sa lahat ng partido ay isang malinaw na breach of contract. Nanlamig si Gregorio. Teka, maipapaliwanag ko. Isang emergency lamang yon. Ibabalik ko rin agad. Huli na ang lahat para sa mga paliwanag, putol ni Bella. Tumayo siya, ang kanyang anino ay tila lumaki at bumalot sa buong silid. Ang kanyang boses ay naging mas matalas, mas malamig.
Dahil sa ginawa mong ito, Ginoong Roses, opisyal kong ipinapawalang bisa ang ating kasunduan. At hindi lang iyon. Huminto siya sandali, hinayaang tumagos ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Idedemanda namin ang Roses Realty para sa danyos. Isang danyos na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ayon na rin sa nakasaad sa ating kontrata. Gumuho ang mundo ni Gregorio. 50 milyon. Iyon ay isang halaga na hindi na nila kayang bayaran. Iyon na ang katapusan ng lahat. Katapusan ng kanyang kumpanya. Katapusan ng kanyang pangalan. Tinitigan niya si Bella Soler, ang babaeng dumating na parang isang anghel na tagapagligtas, ngunit isa palang demonyong sisira sa kanya. Nakita niya ang isang kislap. Sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay ng kasiyahan. At sa isang sandali, sa likod ng mamahaling salamin at matigas na ekspresyon, tila may nakita siyang isang pamilyar na anino, isang multo, mula sa nakaraan. Sino ka ba talaga? Nanginginig niyang tanong ang boses, ay puno ng takot at pagkalito. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Hayaan niyang ang tanong na iyon ang maging laso na dahan-dahang papatay sa katinoan ni Gregorio Roses habang pinapanood niya ang pagguho ng lahat ng kanyang itinayo. Ang balita ng demanda ni Bella Soler ay kumalat na parang epidemya sa loob ng pamilya Roses, dala ang lagnat ng takot at pagkasira. Ang dating matatag na mga haligi ng kanilang imperyo ay isa-isa nang gumuho. Si Liza ay nagtatago sa kahihiyan. Si Imelda ay nalulunod sa utang at pagsisisi. Si Gregorio ay parang isang haring nawalan ng kaharian, gulong-gulo at wala ng kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Michael ang naiwang nakatayo desperado at nag-iisa. Ang kanyang sariling negosyo ay malapit na ring malugi at ang pagbagsak ng Roses Realty ay nangangahulugan ng kanyang sariling katapusan. Sa kanyang desperasyon, isang huling hangal na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Susubukan niyang gamitin ang kanyang personal na karisma para kumbinsihin si Bella Soler. Nagpadala siya ng mensahe humihingi ng isang pribadong pag-uusap. Sa kanyang pagkagulat, pumayag si Bella. Itinakda nila ang kanilang pagkikita sa isang mamahaling restaurant na kilala sa romantikong ambience nito. Dumating si Michael na suot ang kanyang pinakamagandang damit, dala ang pekeng kumpiyansa at ang ngiting minsan nang nakabighani kay Camille. Ngunit pagdating ni Bella, suot ang isang pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Agad na naramdaman ni Michael na siya ang nasa dehado. Mrs. Soler. Bella malambing niyang simula. Salamat sa pagpapaunlak mo. Diretsuhin mo na ako, Michael. Marami akong ginagawa, malamig na sagot ni Bella habang tinitingnan ng menu. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa ginawa ng aking ama. Isang pagkakamali lamang iyon. Alam kong may paraan pa para maayos natin ito. Sabi ni Michael, sinusubukang abutin ang kamay ni Bella na nakapatong sa mesa. Iniwas ni Bella ang kanyang kamay. Ang negosyo ay negosyo. Walang puwang ang sentimiento rito. Pero hindi lang ito tungkol sa negosyo, hindi ba? Pagpapatuloy ni Michael ang boses ay mas bumaba, mas malandi. Mula pa noong una kitang makita, may kakaiba akong naramdaman. Isang koneksyon. Baka kung mas makikilala natin ang isa't isa, magbago ang isip mo. Tumawa si Bella, isang tawang walang kagalakan. Talaga interesante. Ngunit sa halip na tanggihan, nakipagsabayan siya sa laro. Sige, kumbinsihin mo ako. Hindi alam ni Michael ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang bawat kilos niya ay naire-record ng isang maliit na device na nakakabit sa hikaw ni Bella. At habang nangyayari ang lahat ng ito, isang plano ang isinasagawa sa kabilang bahagi ng lungsod. Si Attorney Joanna, gamit ang isang hindi rehistradong numero, ay nagpadala ng isang mensahe kay Christine, ang asawa ni Michael. Kung gusto mong makita kung saan dinadala ng asawa mo ang pera na dapat ay para sa inyo, pumunta ka sa Le Ciel Restaurant. Ngayon na. Kasama ng mensahe ay isang litrato, isang malabong kuha ni Michael at Bella na magkatabi sa kanilang mesa na pinalabas na mas malapit sila kaysa sa katotohanan. Si Christine na pinakasalan si Michael
Dahil sa pangako ng yaman, ay matagal nang nagdududa sa pagiging tapat nito, lalo na ngayong pabagsak na ang kanilang pamilya. Ang mensahe ay sapat na para sindihan ang apoy ng kanyang galit at selos. Sa restaurant, patuloy si Michael sa kanyang palabas. Nag-order siya ng pinakamahal na alak, nagkwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Ipinapakita ang isang bersyon ng kanyang sarili na akala niya ay kahanga-hanga. Si Bella naman ay nagpapanggap na unti-unti nang nadadala, ngumingiti, at nagtatanong ng mga personal na bagay. Paano na ang asawa mo? Tanong ni Bella. Si Christine, isa lang yung kasunduan. Walang pagmamahal doon. Ikaw ang tipo ng babae na hinahanap ko, sagot ni Michael. Sakto, sa pagbitaw niya ng mga salitang yon, isang malakas na sigaw ang pumunit sa tahimik na ambience ng restaurant. Michael, say Christine. Nakatayo siya sa entrada. Ang kanyang mukha ay namumula. Sa galit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. So ito pala ang importanteng meeting mo, sigaw niya habang mabilis na naglalakad patungo sa kanilang mesa. Niloloko mo ako. Ginagastos mo ang pera natin sa babaeng ito. Gulat na napatingin si Michael. Christine, teka, hindi ito ang iniisip mo. Ngunit huli na. Ang eksena ay nakuha na ang atensyon ng lahat ng tao sa restaurant. Ang ilan ay nagsimula nang kumuha ng kanilang mga telepono para mag-video. Huwag mo akong lokohin, isinampal ni Christine ang kanyang bag sa mesa na nagpatumba sa mga kopita ng alak. Tapos na tayo. Kukunin ko ang lahat ng dapat para sa akin. Ang kanilang pag-aaway ay naging isang malaking eskandalo. Nagbatuhan sila ng mga akusasyon tungkol sa pera sa mga kasinungalingan sa mga lihim. Si Michael, ang dating respetadong negosyante, ay naging isang kaawa-awang lalaki na pinapahiya ng kanyang asawa sa harap ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na tumayo si Bella. Walang nakapansin sa kanya habang siya ay naglalakad palayo. Huminto siya sandali sa may pinto, tiningnan ang nasirang imahe ni Michael na sinusubukang pakalmahin ang kanyang nagwawalang asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Joanna. Gawin mo na. Sa isang iglap, isang utos ang ipinadala sa mga bangko. Ang lahat ng natitirang assets at bank accounts ng pamilya Roses at ng kanilang kumpanya ay opisyal na na-freeze bilang bahagi ng demanda. Ang huling sayaw ay tapos na. Ang tugtog ay huminto. Ang natira na lang ay ang katahimikan bago ang huling pagbagsak. Ang Grand Ballroom ng Heredero Holdings Tower ay napuno ng tensyon. Mga miyembro ng board, mga maimpluwensyang investor at mga piling mamamahayag ay nagtipon para sa isang biglaang shareholders meeting. Ang anunsyo, si Bella Soler, ang misteryosong European investor na gumulat sa mundo ng negosyo sa Maynila, ay mag-aanunsyo ng isang merger na magpapabago sa lahat. Sa unahang hilera, nakaupo si Salvador de Villa, ang tiyuhin ni Camille. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at pagwawagi. Para sa kanya ito na ang huling hakbang. Ang pagpasok ng kapital ni Bella Soler ay ang kailangan niya para tuluyang maagaw ang kontrol ng kumpanya mula sa anino ng kanyang naghihingalong kapatid. Sa isang sulok na parang mga pulubing inimbita sa isang piging, ay naroon ang pamilya Roses. Si Gregorio ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Si Imelda ay balisa, ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang. Si Michael naman ay tulala, ang kahihiyan mula sa restaurant ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Dumating sila sa pag-asang baka ito na ang kanilang huling tsansa na baka sa pamamagitan ng awa ni Bella Soler ay maililigtas pa sila. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Ang lahat ng pag-uusap ay huminto. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang isang babae. Ngunit hindi siya ang Bella Soler na kilala nila. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa mas simpleng paraan. Ang kanyang suot ay isang eleganteng bestidang kulay burgundy, isang kulay na mas madilim, mas seryoso. At ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, wala siyang suot na salamin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa podium. Ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan.
Huminto siya sa gitna ang kanyang mga mata, ay matapang na nilibot, ang buong silid, tinitingnan ang bawat muka, ang mga nagtataka, ang mga sakim, ang mga nagkasala. Ang kanyang tingin ay huminto sa pamilya Roses. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Gregorio, ang pagkunot ng noo ni Imelda, at ang dahan-dahan nakakakilabot na pagbabago sa ekspresyon ni Michael. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkilala. Itinaas ng babae ang mikropono. Ang kanyang boses, nang ito ay lumabas, ay hindi na ang boses ni Bella Soler na may bahagyang banyagang punto. Ito ay isang boses na pamilyar, isang boses na kanilang binaliwala at inalipusta. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ko kayo ipinatawag lahat dito. Isang ngiti, isang malamig, at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako si Bella Soler, isang kolektibong bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Salvador de Villa ay napakunot ang noo, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Ang pangalan ko ay Camille. Tinitigan niya ng diretso si Michael, hinayaang tumagos ang bawat salita sa kaluluwa nito. Camille Roses. Kung ang isang karayom ay nahulog, maririnig ito sa buong silid. Si Michael ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang inatake sa puso. Si Imelda ay napasinghap, ang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Si Gregorio ay natulala, ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang imposibleng katotohanan. Ngunit hindi pa tapos si Camille, o baka dapat sabihin kong dugtong niya ang kanyang boses, ay tumaas puno ng kapangyarihan at pagmamalaki. Camille de Villa, ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Ricardo de Villa. Ang pagbubunyag ay parang isang pagsabog ng bomba. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang mga reporter ay nagkagulo. Si Salvador ay napatayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkagulat. Sinungaling isa kang impostor, tanong ni Camille. Lumingon siya sa malaking screen sa kanyang likuran. Ipinakita roon ang kanyang birth certificate, ang resulta ng DNA test na may 99.9% na tugma kay Don Ricardo, at mga litrato niya noong sanggol kasama ang kanyang mga magulang. Ang mga dokumentong ito ay nagsasabi ng ibang kwento. At mayroon pa akong ibang mga kwento. Muling nagbago ang imahe sa screen. Ipinakita roon ang mga bank transfer, mga pekeng kumpanya at mga ebidensya ng pagnanakaw ni Salvador mula sa Heredero Holdings. At ang kasabwat niya sa money laundering, dugtong ni Camille, habang ang screen ay nagpapakita ng mga dokumento na may pirma ni Gregorio, ay walang iba kundi ang respetadong si Ginoong Gregorio Roses. Sa hudyat ni Joanna, bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga ahente ng NBI. Habang sinusunggaban si Salvador at Gregorio, lumingon si Camille sa natitirang miyembro ng pamilya Roses. Lumapit siya sa podium, kinuha ang isang baso ng tubig na nakahanda roon. Naglakad siya pababa ng entablado, patungo sa kinaroroonan ni Michael, na ngayon ay nanginginig sa takot. Huminto siya sa harap nito, tinitingnan ito ng mababa, tulad ng pagtingin nito sa kanya noon. Ito, mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng lahat ng sakit at galit na kanyang kinimkim. Para yan sa lahat ng ginawa niyo sa akin. At sa harap ng lahat, sa harap ng mga kamera na kumukuha ng bawat anggulo, ibinuhos niya ang malamig na tubig sa mukha ni Michael. Ang eksena ay isang perpektong salamin ng gabing iyon sa mansyon. Ang pang-aapi ay naibalik. Ang kahihiyan ay isinuli. Ngunit sa pagkakataong ito, si Camille na ang nakatayo at sila na ang nasa sahig. Ang ballroom ay naging isang eksena ng kontroladong kaguluhan. Habang kinakaladkad ng mga ahente ng NBI palabas, si Salvador at Gregorio, ang kanilang mga sigaw ng pagtanggi at galit ay nilamon ng sunod-sunod na flash ng mga kamera. Ang pangalan ng mga De Villa at Roses ay magiging laman ng bawat balita sa loob ng ilang minuto. Si Imelda, sa sobrang pagkagulat at kahihihiyan, ay nawalan ng malay.
Ang kanyang pagbagsak sa sahig ay halos hindi napansin sa gitna ng komosyon. Si Liza naman ay nakaupo lang na parang isang estatwa tulala at walang reaksyon ng kanyang isip ay hindi matanggap ang bilis ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng lahat ng ito, lumuhod si Michael sa harap ni Camille, ang basang buhok at damit ay patunay ng kanyang kabuuang pagkatalo. Camille, patawarin mo ako. Pagmamakaawa niya ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi o marahil ay takot. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako pakiusap. Tiningnan siya ni Camille mula sa itaas. Hinanap niya sa kanyang puso ang kahit katiting na awa, ang kahit anong bakas ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa lalaking ito. Ngunit wala siyang nakita. Ang puso niya ay parang isang disyerto tuyo at walang puwang para sa anumang damdamin para kay Michael. Walang sinabi si Camille. Tinalikuran niya lang ito at naglakad pabalik sa entablado. Ang bawat hakbang ay isang pag-alis mula sa kanyang nakaraan. Iniwan niya si Michael na nakaluhod sa sahig, isang larawan ng isang sirang-sirang lalaki na iniwanan ng lahat. Nang bumalik ang kaayusan, hinarap ni Camille ang mga natitirang miyembro ng board at ang media. Ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad na para bang ang emosyonal na kompontrasyon kanina ay hindi nangyari. Bilang bagong hirang na chairperson at CEO ng Heredero Holdings, anunsyo niya ang aking unang kautusan ay ang pagputol ng lahat ng ugnayan sa Roses Realty at sa lahat ng kumpanyang may kaugnayan dito. Lahat ng kontrata ay kanselado. Lahat ng pinagsamang proyekto ay ititigil epektibo ngayon din. Muli siyang lumingon sa screen. Ipinakita roon ang mga dokumento ng pautang na may pekeng pirma ni Camille, ang utang na ipinasa sa kanya ni Michael. Tungkol naman sa personal kong utang na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Nakagagawan ni Ginoong Michael Roses, pagpapatuloy niya ipinapaalam ko sa lahat na ang obligasyong ito ay legal nang naibalik sa kanyang pangalan, kasama ang lahat ng interes at multa. Ang hustisya ay may mahabang kamay, Ginoong Roses, at ngayon oras na para magbayad ka. Matapos ang anunsyo, mabilis na umalis si Camille sa ballroom, kasunod si Attorney Joanna. Iniwan ang mga tao na puno ng mga tanong at pagkamangha. Pumasok sila sa pribadong elevator patungo sa opisina ng CEO, ang opisina na dapat ay para sa kanyang ama. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang malawak na silid na may mga bintanang salamin mula sa hig hanggang kisame na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong syudad ng Maynila. Ito na, nasa tuktok na siya. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay. Nakuha na niya ang kanyang paghihiganti. Ngunit habang nakatayo siya roon, nakatingin sa syudad sa ibaba, isang hindi inaasahang damdamin ang kanyang naramdaman. Hindi ito galak, hindi rin ito kasiyahan. Ito ay isang pakiramdam ng kahungkagan, isang nakabibinging katahimikan. Tapos na ang laban. Ano na ngayon? Ang galit na nagtulak sa kanya sa loob ng maraming buwan ay biglang nawala at ang naiwan ay isang malaking espasyo sa kanyang puso. Lumapit si Attorney Joanna sa kanyang tabi na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Tapos na, Camille, mahinang sabi nito, inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Nagawa mo na. Tumango si Camille ngunit hindi siya nagsalita. May iniwan ang iyong ama, sabi ni Joanna. Mula sa kanyang briefcase, kinuha niya ang isang selyadong sobre. Sinabi niyang, ibigay ko ito sa iyo kapag tapos na ang lahat. Nanginginig na kinuha ni Camille ang sulat. Ito ay sulat kamay ng kanyang ama. Sa labas nakasulat ang kanyang pangalan, para sa aking minamahal na anak Camille. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre, ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asam at kaba. Ito ang huling mensahe, ang huling habilin mula sa taong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. At sa loob ng tahimik na opisina, habang ang syudad sa labas ay nagpapatuloy sa kanyang maingay na buhay, sinimulan niyang basahin ang mga huling salita ng kanyang ama. Ang sulat ay nakasulat sa isang makalumang papel at ang bawat letra ay bakas ng kahinaan, ngunit puno ng pagmamahal. Binuksan ni Camille ang nakatuping papel at sinimulang basahin ang mga huling salita ng kanyang ama.
anak kong Camille. Kung binabasa mo ito nangangahulugang, nagtagumpay ka. Alam kong magtatagumpay ka. Nakita ko sa iyong mga mata ang apoy na minana mo. Sa iyong ina, isang apoy na kayang tumupok ng lahat ng kadiliman. Ipinagmamalaki kita, higit pa, sa kayang sabihin ng mga salita. Ngunit habang isinusulat ko ito, mayroon akong isang huling hiling. Ang paghihiganti ay parang isang lason na kinailangan mong inumin para mabuhay. Ngayon na nagawa mo na ang dapat mong gawin, huwag mong hayaan na ang lason na yan ang manatili sa iyong puso. Huwag mong hayaan na ang galit ang maging kahulugan ng iyong buhay. Ang pamilya Roses si Salvador. Sila ay mga kabanata lamang sa iyong kwento, hindi ang buong libro. Ang pamana ko sa iyo ay hindi lamang pera at kapangyarihan. Ang tunay kong pamana ay ang pagkakataon na bumuo ng isang kinabukasan na mas mabuti kaysa sa ating nakaraan. Gamitin mo ang yaman na ito, hindi para manira, kundi para magtayo. Gamitin mo ang kapangyarihan, hindi para mangapi, kundi para tumulong. Huwag mong kalimutan kung sino ka, Camille de Villa. Ikaw ay anak ng pag-ibig, hindi ng paghihiganti. Buuin mo ang sarili mong pamana. At sa iyong paglalakbay, lagi mong tatandaan na kami ng iyong ina ay laging nagbabantay sa iyo mula sa malayo. Nagmamahal. Ang iyong ama Ricardo. Tumulo ang mga luha ni Camille habang binabasa ang sulat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ang utos na sirain sila ay napalitan ng isang bagong misyon, ang magtayo. Makalipas ang 6 na buwan, ang Heredero Holdings ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Camille, ang kumpanya ay hindi na lamang tungkol sa tubo at mga gusali. Inilunsad niya ang De Villa Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng scholarship sa mga ulila at mga batang kapuspalad na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong hindi niya kailanman naranasan. Sinimulan din niya ang isang malawakang proyekto ng abot kayang pabahay. Ginagamit ang yaman ng kumpanya para magbigay ng disenteng tirahan sa mga nangangailangan. Naging kilala siya, hindi bilang isang malupit na tagapagmana, kundi bilang isang leader na may puso. Isang gabi habang nanonood ng balita sa kanyang opisina, isang pamilyar na kwento ang lumabas. Ipinakita sa report ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Roses. Si Gregorio at Salvador ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan para sa kanilang mga krimen. Si Imelda, matapos maibenta ang lahat ng kanilang ari-arian para mabayaran ang mga utang, ay nakatira na ngayon sa isang maliit at nirerentahang apartment malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Si Michael na baon sa utang at iniwanan ng lahat ay huling nakitang nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang convenience store sa probinsya. Si Liza naman ay tuluyan ng naglaho lumayo sa kahihiyan. Pinatay ni Camille ang telebisyon. Wala siyang naramdamang saya, wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Sila ay bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Isang malamig na hapon ng Disyembre, nagtungo si Camille sa sementeryo. Ang hangin ay maginaw at ang langit ay kulay abo, isang paalala ng gabing iyon sa mansyon ng mga Roses. Ngunit ngayon, wala nang takot. Nilapitan niya ang 2 puntod na magkatabi. Sa isang lapida ay nakaukit ang pangalan ng kanyang ina, si Catherine de Villa. Sa isa naman ang kanyang ama, si Ricardo de Villa. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa pagitan ng 2. Nay, Tay, mahina niyang sabi, natupad ko na po ang habilin niyo. Hindi na po ako bilanggo ng nakaraan. Tumayo siya roon nang matagal hinahayaang dampian ng malamig na hangin ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Sa kanyang pag-alis sa sementeryo, hindi na siya lumingon pa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, sa hinaharap. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang kwento, ang kwento ni Camille de Villa, ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang kanyang pamana ay hindi isusulat ng galit, kundi ng pag-asa. At sa bawat bagong gusaling itatayo sa bawat batang matutulungan,
Muli niyang pinapatunayan na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagsira sa mga kaaway, kundi ang pagbuo ng isang mas magandang mundo mula sa mga abo ng nakaraan. 6 na buwan matapos ang pagbagsak ng mga Roses, ang pangalang Camille de Villa ay naging simbolo ng pag-asa. Ang De Villa Foundation ay laman ng mga positibong balita. Ang pinakamalaki nitong proyekto, ang Paraiso Heights, isang komunidad ng abot-kayang pabahay, ay puspusan ng itinatayo sa isang malawak na lupain sa labas ng syudad. Para sa publiko, si Camille ay isang anghel, isang tagapagmanang ginagamit ang yaman para sa kabutihan. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa harap ng kamera sa loob ng kanyang marangyang opisina, si Camille ay nakikipaglaban sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Ang anino ni Bella Soler, ang pagkataong binuo niya mula sa galit at pagdududa, ay nakakapit pa rin sa kanya. Hindi na siya nagtitiwala ng basta-basta. Bawat kontratang pinipirmahan niya ay dumadaan sa 10 beses na pagsusuri. Bawat bagong empleyado ay may masusing background check. Ang kanyang mundo ay isang kuta na binuo para protektahan ang sarili, ngunit ito rin ay isang kulungan. Miss De Villa, narito na po si Ginoong Alcaraz, anunsyo ng kanyang sekretarya sa intercom. Papasukin mo siya. Pumasok ang isang lalaki, si Leo Alcaraz. Siya ang batang arkitekto na personal na pinili ni Camille para pamunuan ang disenyo ng Paraiso Heights. Mayroon siyang talino, ngunit ang mas nagustuhan ni Camille ay ang apoy sa kanyang mga mata, isang apoy ng idealismo at pangarap na magtayo ng isang komunidad, hindi lang mga bahay. Ma'am Camille, bati ni Leo, may dalang isang rolyo ng mga plano. Mayroon akong ilang bagong ideya para sa community center. Gusto kong maglagay ng mas malaking espasyo para sa mga bata at isang urban garden sa bubong. Habang masiglang nagpapaliwanag si Leo, kalahati lang ng isip ni Camille ang nakikinig. Ang kalahati ay nag-aanalisa. Masyado siyang perpekto, masyadong masigasig. Ano ang tunay niyang motibo? Kahit na malinis ang record ni Leo ayon sa investigasyon ni Mang Celso, hindi pa rin maalis sa isip ni Camille ang pagdududa. Maganda ang mga ideya mo, Leo, sabi niya. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit may distansya. Iwanan mo ang mga plano. Pag-aaralan ko. Nakita ni Leo ang pader sa pagitan nila. Ngumiti na lamang siya ng bahagya. Sige ma'am, basta sabihan niyo lang ako kung may kailangan kayo. Pagkaalis ni Leo, tinawagan ni Camille si Mang Celso. Gusto kong ipagpatuloy mo ang pagbabantay kay Alcaraz. Alamin mo ang lahat. Bawat kilos, bawat kausap. Pero ma'am, malinis po talaga ang record ng bata, sagot ni Mang Celso sa kabilang linya. Gawin mo na lang utos ni Camille bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa salamin at nakita ang malamig na mga mata ni Bella Soler na nakatitig pabalik. Samantala, sa isang madilim at masikip na selda sa pambansang bilangguan, isang anino ang nagbabalak. Si Salvador de Villa, kahit nakakulong, ay hindi pa tapos. Sa pamamagitan ng kanyang tiwaling abogado, nagpapadala siya ng mga mensahe sa labas. At ang kanyang target, isang desperadong lalaki na nagtatrabaho sa isang gasolinahan sa isang malayong probinsya. Isang gabi, habang nagpupunas ng sahig si Michael Roses, isang itim na kotse ang huminto. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Michael Roses. Nag-angat ng tingin si Michael, ang kanyang muka ay puno ng pagod at kahihiyan. Ako nga. May mensahe para sa iyo, sabi ng lalaki, iniabot ang isang sobre. Mula sa isang taong gustong mag-alok sa iyo ng pangalawang pagkakataon. Sa loob ng sobre ay isang sulat na walang pirma at isang susi. Sinabi sa sulat na may isang apartment sa Maynila na naghihintay sa kanya, puno ng pera. Ang kapalit, isang simpleng trabaho. Ang kanyang misyon, mag-apply bilang isang construction worker sa Paraiso Heights. Kilala mo ang sistema nila, nakasulat sa sulat. Kilala mo ang mga tao. May isang maliit na kahinaan sa kanilang proyekto. Isang kahinaan na sisira sa lahat ng bagay na mahalaga para kay Camille de Villa. Ito na ang pagkakataon mong bawiin ang lahat. Ang alok ay parang isang lason na may halong pulot. Alam ni Michael na ito ay mapanganib. Ngunit ang puot niya kay Camille at ang pagnanais na makabalik sa dati niyang buhay ay mas malakas.
Kinabukasan iniwan niya ang kanyang trabaho, sumakay sa bus pabalik sa Maynila at tinungo ang landas na inilatag ng demonyo mula sa bilangguan. Sa isang hindi inaasahang sulok ng syudad, isa pang Roses ang nagsisimula ng bagong buhay. Si Liza matapos iwanan ng lahat ay nagtatrabaho ngayon bilang isang tagapagsilbi sa isang maliit na karinderya malapit sa construction site ng Paraiso Heights. Dito walang nakakakilala sa kanya. Dito siya ay silis lang. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng uniforme. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng pagpapakumbaba. Isang araw, habang nagpupunas siya ng mesa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa isang grupo ng mga construction worker na kumakain. Nakuha ko na ang trabaho. Magsisimula na ako bukas. Napalingon si Liza at ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Nakita niya ang kanyang kuya si Michael. Payat may balbas at suot ang damit trabaho, ngunit sigurado siyang ito ang kapatid niya. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa sarili. May isang bagay sa itsura ni Michael, isang determinasyon na may halong kadiliman na nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Ang mga piraso ay nagsisimula nang gumalaw sa chessboard. Si Camille na binabantayan ang isang inosenteng kaalyado ay walang kamalay-malay sa tunay na ahas na gumagapang na pala papasok sa kanyang paraiso. Si Michael Roses sa ilalim ng pekeng pangalang Manny Cruz ay madaling nakapasok bilang isang ordinaryong trabahador sa Paraiso Heights. Ang kanyang dating malambot na mga kamay ay mabilis na nagkaroon ng kalyo. Ang kanyang balat ay umitim sa ilalim ng araw. Ngunit sa likod ng kanyang pagbabanat ng buto, ang kanyang mga mata ay laging mapagmatyag hinahanap ang kahinaang ibinulong sa kanya ni Salvador. Hindi nagtagal na tagpuan niya ito. Ang supply chain, ang proseso ng pagtanggap ng mga materyales. Dahil sa laki ng proyekto, may mga pagkakataon na hindi lahat ng delivery ay nasusuring maigi, lalo na kung galing sa mga subcontractor. Ito ang lamat sa pader. Gamit ang perang bigay ni Salvador, sinimulan ni Michael na makipagkaibigan sa mga gwardiya at sa mga delivery dispatcher. Isang bote ng alak dito, isang balot ng sigarilyo doon at kaunting dagdag na pera. Unti-unti nakuha niya ang kanilang tiwala. Nalaman niya ang kanilang mga schedule, ang mga oras kung kailan mahina ang seguridad. Isang gabi sa ilalim ng kadiliman, isinagawa niya ang unang hakbang. Isang delivery truck na puno ng semento mula sa isang hindi kilalang supplier ang dumating, gamit ang pekeng delivery order at ang tulong ng isang nasuhulang dispatcher, ang mga sako ng mababang klaseng semento. Sementong may halong buhangin at mahinang kalidad ay naipasok sa bodega, ipinalit sa mga dekalidad na materyales na dapat sanang gagamitin para sa pundasyon ng isa sa mga itinatayong gusali. Samantala, sa opisina ni Camille, ang kanyang pagdududa kay Leo ay lalo pang lumalala. Ipinakita sa kanya ni Mang Celso ang mga litrato ni Leo na palihim na kinunan si Leo na nakikipag-usap sa isang lalaki sa isang coffee shop, si Leo na may tinatanggap na isang envelope. Sino ang mga kausap niya? Tanong ni Camille. Ang boses ay malamig. Yung isa po ay representative ng isang kilalang supplier ng bakal, ma'am. At yung envelope po ay naglalaman lang ng mga sample ng materyales, paliwanag ni Mang Celso. Wala po kaming makitang kahina-hinala. Ngunit para kay Camille, ang lahat ay kahina-hinala. Ang mga normal na transaksyon sa negosyo ay naging mga lihim na pakikipagsabuatan sa kanyang isip. Kinabukasan, ipinatawag niya si Leo. Leo, gusto kong makita ang lahat ng report ng materyales para sa Building B. Bawat delivery, bawat supplier utos niya. Siyempre ma'am, sagot ni Leo. Bahagyang nagtataka sa biglaang paghihigpit. Pero may problema po ba? Nasa schedule naman po tayo at lahat ng materyales ay dumadaan sa quality control. Gusto ko lang makasiguro, matigas na sabi ni Camille. Masyadong malaki ang proyektong ito para magkaroon ng kahit isang pagkakamali. Naramdaman ni Leo ang kawalan ng tiwala. Ang idealismo sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng pagkadismaya. Ang babaeng hinahangaan niya dahil sa kanyang paninindigan ay siya rin palang nagdududa sa kanyang katapatan. Sa karinderya, si Liza ay hindi mapakali.
Araw-araw nakikita niya si Michael na pumapasok sa construction site. Nakikita niya itong nakikipag-usap sa mga kapwa-trabahador, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Masyadong mapanuri ang kanyang mga tingin, masyadong kalkulado ang kanyang mga galaw. Hindi ito kilos ng isang taong simpleng naghahanap buhay. Ito ay kilos ng isang taong may ibang misyon. Isang hapon, hindi na niya natiis. Sinundan niya si Michael pagkatapos ng trabaho. Nakita niya itong pumasok sa isang madilim na eskinita para makipagkita sa isang lalaking naka-Amerikana, ang parehong lalaki na nakita niya sa probinsya. May inabot na makapal na sobre si Michael sa lalaki at may ibinulong ito na hindi niya narinig. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liza. Ang kanyang konsensya ay ginugulo. Alam niyang may masamang binabalak ang kanyang kapatid. Ngunit ano ang gagawin niya? Ang pamilya nila ay sinira ni Camille. Karapat-dapat lang ba nagantihan siya? Ngunit ang paraan ni Michael, ang paninira sa isang proyektong para sa mga mahihirap, tila mali. Tila masahol pa sa ginawa ni Camille. Hawak niya ang kanyang luma at mumurahing telepono. Sa isang iglap naisip niyang hanapin ang numero ng opisina ni Camille de Villa. Para saan? Para magsumbong, para tulungan ang babaeng sumira sa kanilang buhay, o para iligtas ang kanyang kuya mula sa tuluyang pagkahulog sa kadiliman. Ang pagpindot sa numero ay ang pinakamabigat na desisyon na kailangan niyang gawin. Ito ay isang pagpili sa pagitan ng dugo at ng tama sa pagitan ng nakaraan at ng isang posibleng kinabukasan. Ang lamat sa pader ng Paraiso Heights ay may katumbas na lamat sa kanyang puso. Isang linggo ng walang tulog na gabi ang lumipas para kay Liza. Ang imahe ng kanyang kapatid sa madilim na eskinita ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa huli na naig ang konsensya. Hindi niya kayang manahimik na lang habang may posibleng kapahamakang mangyari, hindi lang kay Camille, kundi sa daan-daang pamilyang umaasa sa Paraiso Heights. Ngunit hindi niya kayang tumawag. Masyadong malaki ang pride, masyadong sariwa ang sugat. Sa halip gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa isang lumang notebook at nagsulat ng isang maikling mensahe gamit ang nanginginig na kamay, may ahas sa Paraiso Heights. Suriin ninyo ang mga semento sa Building B. Isang babala mula sa isang taong ayaw ng madamay. Walang pangalan, walang pirma. Tinupi niya ang papel, inilagay sa isang sobre at kinabukasan maaga siyang nagtungo sa lobby ng Heredero Holdings Tower. Sa takot na makilala, ibinigay niya ito sa isang messenger na papasok sa gusali. Pakidala naman nito sa opisina ni Miss De Villa, sabi niya, sabay abot ng kaunting bayad. Urgent to. Pagkatapos mabilis siyang umalis, dala ang takot at kaunting gumaan na pakiramdam. Ginawa na niya ang kanyang bahagi. Bahala na kung ano ang mangyari. Ang sobre ay dumaan sa iba't ibang kamay bago tuluyang makarating sa mesa ng sekretarya ni Camille. Dahil wala itong pangalan ng nagpadala at mukhang ordinaryo, na itabi ito sa bunto ng mga hindi importanteng sulat. Samantala, sa Paraiso Heights, malapit nang ibuhos ang pundasyon ng Building B gamit ang mga depektibong semento. Si Michael na ngayon ay isa ng pinagkakatiwalaang team leader, ang mismong nangangasiwa sa paghahalo. Ang lahat ay umaayon sa plano ni Salvador. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Camille at Leo ay lalo pang nanlamig. Sa isang site meeting, pinuna ni Camille ang bahagyang pagka-delay ng isang delivery, kahit na ito ay dahil sa masamang panahon. Kailangan nating maging mas mahigpit, Leo. Bawat araw na pagkaantala ay pagkawala ng pera, sabi ni Camille sa harap ng ibang mga engineer. Hindi na napigilan ni Leo ang kanyang sarili. Ma'am Camille, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Kung wala po kayong tiwala sa kakayahan ko o ng aking team, siguro mas mabuting maghanap na lang kayo ng ibang mamamahala rito. Natigilan si Camille sa sinabi ni Leo. Walang sino man ang naglakas loob na kausapin siya nang ganoon mula noong siya ay naging CEO. Nakita niya sa mga mata ni Leo hindi ang galit, kundi ang pagkadismaya. Sa isang iglap nakita niya ang sarili bilang isang malupit na amo, ang Bella Soler na kinatatakutan ng lahat. Gabi na nang bumalik si Camille sa kanyang opisina,
dala ang bigat ng komprontasyon nila ni Leo. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, para umuwi napansin ng kanyang sekretarya ang nakatambak na mga sulat. Ma'am, pasensya na po, ito po pala yung mga sulat na dumating kanina. Baka po may importante, sabi nito. Walang ganang kinuha ni Camille ang mga sobre. Isa-isa niyang pinunit at binasa karamihan ay mga solicitation letter. Ngunit nang buksan niya ang isang partikular na sobre, ang kanyang mga mata ay nanatili sa maikling mensaheng nakasulat sa isang pamilyar, bagamat nanginginig na sulat kamay. May ahas sa Paraiso Heights. Suriin ninyo ang mga semento sa Building B. Ang sulat kamay. Alam niya kung kanino yon. Nakita na niya yon dati sa mga Christmas card at mga paanyayang ipinapadala ng pamilya Roses. Ito ang sulat ni Liza. Ang pagdududa at galit ay biglang bumalik. Isang bitag-isa na namang laro ng mga Roses. Ngunit may isang bagay sa mensahe na tila totoo. Isang babala. At ang pagbanggit sa Building B, mabilis niyang tinawagan si Attorney Joanna. Joanna, kailangan ko ng tulong mo. Magpadala ka ng isang independent team sa Paraiso Heights ngayon din. Kumuha sila ng sample ng mga semento na gagamitin para sa pundasyon ng Building B. Huwag ninyong ipaalam kahit kanino, lalo na sa mga tao ko sa site. Pagkatapos ay tinawagan niya si Mang Celso. Nasaan si Michael Roses? Ang huling report po natin, ma'am, ay nasa probinsya pa rin siya nagtatrabaho sa isang gasolinahan. Mali-mariing sabi ni Camille, mali ang impormasyon mo. Hanapin mo siya. Hanapin mo siya ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, naramdaman muli ni Camille ang pamilyar na kaba ng panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang sarili ang nakataya. Ang nakataya ay ang kanyang diwa, ang kanyang pamana, at ang mga pangarap ng daan-daang pamilya. At sa gitna ng lahat ang babala ay nanggaling sa isang taong hindi niya kailanman inasahan. Ang laro ay muling nagsimula, ngunit ang mga manlalaro ay nagbago na ng posisyon. Madaling araw pa lamang isang hindi markadong van ang pumasok sa tahimik na construction site ng Paraiso Heights. Ang team na ipinadala ni Attorney Joanna Mona ay kumilos ng mabilis at tahimik. Kumuha sila ng mga sample mula sa mga sako ng semento na nakahanda para sa Building B at agad na umalis bago pa man dumating ang mga trabahador. Makalipas ang ilang oras sa isang pribadong laboratorio, ang resulta ay lumabas. Ang mga numero sa report ay isang malinaw na katibayan ng pananabutahe. Ang semento ay may mataas na porsyento ng buhangin at iba pang murang materyales. Kung ginamit ito ang pundasyon ay magiging marupok. Ang buong gusali ay magiging isang death trap. Nang matanggap ni Camille ang tawag mula kay Joanna, isang malamig na pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang babala ni Liza ay totoo. Halos kasabay nito isang tawag din ang pumasok mula kay Mang Celso. Ma'am Camille, natagpuan na namin si Michael Roses, sabi ng investigador. Ang boses ay may halong pag-aalala. Tama po kayo. Hindi siya nasa probinsya. Siya po si Manny Cruz, isang construction worker. Sa Paraiso Heights, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang plano ay malinaw na ngayon sirain ang kanyang proyekto mula sa loob dungisan ang kanyang pangalan at gawing isang simbolo ng kabiguan ng kanyang pamana. Ito ay isang atake na hindi sa kanyang yaman kundi sa kanyang kaluluwa. Sa halip na magpadala ng pulis isang ibang plano, ang nabuo sa isip ni Camille. Tumawag siya sa security head ng Paraiso Heights. Hayaan ninyong magpatuloy ang lahat ngayong araw na parang normal. Huwag ninyong ipahalata na may alam tayo. Ngunit bago ibuhos ang semento, gusto kong humarap sa lahat ng trabahador. Pagdating ni Camille sa site, ang tensyon ay ramdam sa hangin. Nandoon si Leo nagtataka sa biglaang pagpupulong. Nandoon din si Michael nagpapanggap na abala, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid naghihintay sa hudyat para sa kanyang tagumpay. Tumayo si Camille sa isang pansamantalang entablado sa harap ng daan-daang trabahador. Katabi niya si Leo at ang mga project engineer. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Alam ninyo kung gaano kahalaga sa akin ang proyektong ito. Ang bawat bahay na itinatayo natin dito
ay isang pangarap para sa isang pamilya. Ang pundasyon ng bawat bahay ay dapat kasing tibay ng pangarap na yon. Naglakad siya palapit sa isang nakabukas na sako ng depektibong semento. Dumukot siya ng isang dakok. Ngunit may mga tao na gustong sirain ang mga pangarap na ito. Pagpapatuloy niya habang dahan-dahang pinapatak ang semento mula sa kanyang kamay. May mga taong nagpasok dito ng mga materyales na substandard, mga materyales na maglalagay sa panganib sa buhay ng bawat pamilyang titira rito. Ang mga trabahador ay nagsimulang magbulungan. Si Leo ay napatingin kay Camille, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Ang taong may kagagawan nito ay narito mismo kasama natin ngayon. Sabi ni Camille, ang kanyang mga mata ay nagsimulang libutin ang mga mukha sa karamihan hanggang sa huminto ito at direktang tumitig kay Michael. Nanigas si Michael. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi na kailangan ng sigaw o akusasyon. Sa pagitan nilang dalawa sa harap ng lahat, ang katotohanan ay isiniwalat. Sinubukan ni Michael na tumakbo, ngunit ang mga gwardiya na nakahanda na ay mabilis siyang pinalibutan. Habang dinadala si Michael palayo, hinarap ni Camille ang mga natitirang trabahador. Ang proyektong ito ay matutuloy, ngunit sisiguraduhin natin na ang pundasyon na ating itatayo ay hindi lamang gawa sa semento at bakal, kundi sa katapatan at integridad. Lumingon siya kay Leo. Sa harap ng lahat sinabi niya, "Leo, humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako sa pagdudahan ka. Ang iyong katapatan sa proyektong ito ay isa sa mga tunay na pundasyon nito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pagpapatuloy nito. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong bonus." Tumango si Leo, ang respeto at paghanga ay muling nabuhay sa kanyang mga mata. Nang hapong yun, nagtungo si Camille sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Liza. Nakita niya itong nagpupunas ng mesa payapa. Sa kanyang simpleng buhay, hindi siya lumapit, hindi na kailangan. Mula sa malayo bahagya siyang tumango, isang tahimik na pasasalamat. Nakita siya ni Liza. Sa isang saglit ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang binitawan, ngunit merong isang pag-unawa, isang pagtatapos sa kanilang hidwaan. Pagbalik ni Camille sa kanyang opisina, tinanaw niya ang syudad. Natalo niya muli ang kanyang mga kaaway, ngunit sa pagkakataong ito, walang pakiramdam ng paghihiganti, walang kasiyahan sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Naintindihan na niya ngayon ang huling habilin ng kanyang ama. Ang tunay na pamana ay hindi ang pagpapatumba sa mga pader, kundi ang pagtatayo ng mga tulay. Ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpili na magtiwala muli. Ang anino ni Bella Soler ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng liwanag ng isang babaeng hindi na bilanggo ng kanyang nakaraan. Siya ay si Camille de Villa, ang tagapagtayo. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay tunay ng malaya.